Hey everyone, this is Kuya Eman again and welcome back to our channel. Today, ipapakita ko sa inyo ang GTS or Garter system. Nakagawa na tayo ng video about this before, but this time, I'll be showing you the updated version. Before, we were using version 1.1, pero ngayon, upgraded na tayo to version 2. So, I'll walk you through the new features, improvements, and kung papaano siya gagamitin. So, without further ado, let's get started. So ngayon guys, i-unbox na natin ang ating GTS. Inside the box, we will find the charger and also the cord. So yung cord natin is used both for charging device and for connecting it to our computer. So yan, yung ating GTS. Yung pinaka-device natin, meron siyang version, ang kanyang model is WM5000V5. So, yan. So, we have also the case, the user manual, and also the CD. We're in dito naka-install yung ating, or nakalagay yung ating installer. So, kung wala naman tayong CD-ROM, which is para basahin to, pwede naman natin i-download sa ating website. So we also have here GTS chip. So makikita nyo guys, ito yung mga chip nya. So meron tayong 10 GTS chip dito. So ayan. So tabi na natin. So but before guys, bago tayo mag-set up, ito yung GTS natin eh. So magbabibrate siya once na ipapunch natin siya dun sa particular na GTS chip. Ayan. Ganyan siya, magbabibrate din siya guys. So but before we start, kasi kung makikita natin dito sa ating GTS chip, wala siyang number. So gagawin muna natin siya ng number guys. So hanay-hanayin natin siya and then so ayan guys, kung mapapansin nyo, ilagyan ko na siya ng mga tag. Gumamit lang tayo guys ng masking tape and also yung pen natin pang sulat. Palatandaan natin yan. Pero pansamantala lang yan guys kasi tanggalin din natin siya para ma-identify lang natin yung pagkakasunod-sunod ng punch natin dito sa ating mga GTS chip. So let's try na. So ganito muna guys, iisa-isahin natin siya. Mapapansin nyo, nagbabibrate siya and also umiilaw. 3. Dapat sunod-sunod din guys. Depende dun sa numbering nyo. So, 6, 7, 8, 9, 10. So, ayan. Na-punch na natin siya. Ngayon, punta naman tayo sa computer. Gagamitin lang natin itong cord natin guys. So okay nga pala guys, muntik ko na makalimutan about this sa charging niya. So ganito siya i-connect. So may magnet siya, hindi mo siya pwedeng mabaligtad kasi hindi siya mamamagnet. So pag baligtad siya, hindi siya so lalabanan niya kasi magkaiba yung kanyang north and south. So ganyan lang, yan. Kapasok niya ganyan guys, sasaksak na natin siya sa ating plug. Yeah. So ayan, makikita nyo guys, color red siya. It means na nag-charge siya or charging. So kapag full charge na siya, magiging kulay green tong indicator na to. And then kapag huhugutin nyo siya guys, and then makikita nyo, pag yan na nagkaroon ng parang nagbi-blinking red siya, ibig sabihin palobat na yung device natin. So pag ganun, i-charge na natin siya kagad. So it has two purpose. Pwede siyang sa computer
And also, pwede na siya sa charging through our charger. So, check natin yung charger niya kung anong amperes. So, meron siyang 1 ampere, 1000 mA. So, converted to 1 amperes. So, 5 volts ang kanyang voltahe. So, ayan guys. So, ngayon, punta naman tayo sa computer after na ginawa natin kanina na pinatch na natin siya. 2,000 years later. So, ayan guys, punta naman tayo sa ating computer, which is mag-install tayo ngayon ng JWM software. So, ito yung ating installer sa folder. Ngayon, punta tayo dito. And then, click natin yung ating GTS installer. Minsan, set up yung pangalan ng installer natin. So, once na-click natin, magra-run naman siya. So, lalabas yung target directory. And then, kung mapapansin nyo, 2.0 na. Kaysa dun sa dati, 1.0. 1.1, sorry. And then, next lang natin. And then, naka-check naman siya by default. Then, next, install. Install lang. So, ayan. After ng install niya, ayan. So, lumabas na yung ating control management or yung JWM software. So, install pa natin to, which is ito yung driver niya. So, ayan, mag-install siya para ma-read yung ating driver for the device. So, install din natin to. Install lang. And then, okay. So, ayan, all goods na. So, set up na natin siya. So, meron na tayong JWM software sa ating computer na naka-install. So, in this part, double click lang natin siya para lumabas yung main interface niya. So, once na double click, lalabas yung kanyang interface. So, ayan, makikita nyo guys, yung login niya. So, by default, meron siyang default password na 999. Yan. So, i-input lang natin yung 999, then login. So, ayan guys, allow lang natin. Then, pagka-allow, click yes. Then yan, lalabas yung device. So, hinahanap niya yung device natin na GTS device. So, ayan. So, ngayon, ipapasok na natin yung GTS sa USB. So, ayan guys, i-connect lang natin and then sa ating PC naman, yung sa kabilang dulo ng ating USB cord para magkaroon ng connection. So, ayan, kung makikita nyo guys, na-detect na siya. So, okay nyo lang. And then, exit nyo lang once na ma-detect. Ito guys, set up to page setup. So, ito yung gagawin natin sa una. So, register. Ayan, makikita nyo. Pag hindi nag-pop up yun, makikita nyo sa register reader yon. So, ayan. So, ngayon naman guys, ayan. Dito yung basic operation natin. Dito, which is dito gagalaw yung mga guards once na matapos yung setup ng ating software. So, patrol setup dito, sineset up lahat yung mga kailangan natin. So, since tapos na tayo sa register, reader, checkpoint naman tayo guys. Dito naman ilalagay yung mga GTS chip na nabasa kanina. So, ito, basics operation. So, patrol setup. So, once na-click natin yung checkpoint setup, yan, i-batch read na natin siya. So, yan, kung makikita nyo guys, yun yung pagkakasunod-sunod kanina. Kaya nilagyan natin ng numbering. So, kung yung pagkakasunod-sunod niya, yun din yung lalabas doon sa ating GTS na na-download. So, yan, makikita nyo. And then, ito yung mga default name nila. So, babaguhin lang natin guys. Kung ano yung number 1 kanina, kunyari ito, lalagay natin. Yan, yung mga information. Ito, sample lang to. Kahit ano pwede nyo ilagay dito sa ating GTS name. Mga, yan, mga gate, main door, sala, kusina, or room 1.
So, yan, papangalanan lang natin. Room 1, ganyan, room 2, tapos bodega, CR. So, kayo kahit anong ilagay natin. Kung saan natin ikakabit yung mga chip na our particular area, doon yung ipapangalan. So, ano naman siya, mako-customize naman siya. So, ayan, pagkalagay natin ng mga pangalan nila, yan, kung makikita nyo, tapos na tayo. So, pwede na natin siyang i-exit. So, check ulit natin. O, nandiyan pa rin sila. And then, okay. So, dito naman tayo sa guard setup. Since wala naman tayo by default, pwede naman tayong hindi gumamit ng guard setup. Siguro as of now, i-skip na lang muna natin to. Pero pwede tayong magdagdag ng guard setup if ever na gusto natin. So, ayan. So, wala na siyang na-receive na chip. Kung may chip din sa mga wall, meron din chip for guard. So, yun. So, for as of now, skip na lang muna natin yung part na yun. And then, punta naman tayo sa ating plan setup. So guys, huwag kayong malilito kasi ang version na to is 2.0. Yung dati kasi natin is 1.1. Kung mapapansin nyo, ibang version na to. So ito na yung mas latest version kaysa dun sa naunang video natin. So guys, punta naman tayo sa plan setup. Click lang natin yung plan setup and then dito sa part na to, gagawa tayo ng plan. So yan, i-click lang natin yung add plan. Then yan, kung makikita natin guys, ito yung ating plan. So, pwede natin muna tayong mag-rename ng plan name. So, anything naman, pwede natin baguhin, company name or house name, depende, or area. Depende na sa inyo guys kung anong gusto nyo ilagay. Okay, and then, itong nakikita nyo sa right side, i-move natin lahat siya sa kaliwa. Pero pwede rin by group kasi ang mangyayari. Pwede rin isa-isa or ano. Pero as of now, ilalagay na natin siya lahat dito. Since isang group lang naman siya. So ayan, lahat nakalagay na siya sa kaliwa. Nakagawa na tayo ng groupings sa checkpoints. And then punta naman tayo sa patrol schedule. So sa patrol schedule naman, ayan, gagawa tayo ng batch schedule. So lalabas to. So yung oras niya is similar na lang din, parehas na lang din sila sa start and end. And then click lang natin yung part na yun. And then dito by default naman, since wala naman tayong guard na nilagay, sa part naman na to, since 2 hours per round, gawin na lang natin 2 hours. So equivalent to 120 minutes. So 60 plus 60 is 120. So confirm lang natin to. Click lang natin. And then yan, nakagawa na tayo ng schedule. So in this part naman, sa day off, pwede naman nating leave na lang din to. Since hindi naman tayo gagawa ng parang ililim blank natin yung mga area na or days na hindi naman kailangan. So default na lang yan. So hindi ko muna sinave guys, ulitin natin. So ganito, add, plan, and then move sa kaliwa. And then sa schedule naman, add lang tayo na to. 00, check, and then 120 minutes. Confirm. And then confirm uli. Para mag-save siya guys. So, yun lang naman yun guys. So, makikita nyo, yun na lang din yung nilagay ko na plan name. Hindi ko na siya binago. So, ayan guys. Tapos na yung ating patrol setup. Kung makikita natin checkpoint, ayan, naka-save na sila. Yung guard naman natin since hindi tayo naglagay and then plan setup. So, ayun lang. Pwede natin siya i-modify. Pwede din tayo mag-add. Sakaling mag-add tayo ng checkpoint. Dito lang din sa part na to. So, ayan.
Parehas lang din ang oras. Ganun lang din guys. So, close na natin 'to. Ngayon, punta naman tayo sa basic operation. So, sa basic operation, dito na yung gagalawin na natin siya, ida-download na natin yung mga data, and then pwede na tayo view ng mga history dito sa part na 'to. So, pagkasaksak natin guys, pwede na tayong mag-read data. Yun lang, paulit-ulit lang. So, bibigyan ko kayo ng sample para mapatunayan ko sa inyo. So, chip 1, 3, and 5E, punch natin. 1, 3, and 5. So, kunyari nasa specific area na yung ating guard, and then babasahin natin sa ating software. So, read data muna guys para at least makuha niya yung data na in-update natin doon sa ating GTS device. So, ayan, nagda-download na siya. And then after nun, pwede na natin siyang i-history data. Click lang yung history data. Ayan, kung yung start time, kung kailan, and also yung date, kung makikita nyo, yung date and time, kung saan kailan nagsimula, and then kung saan magtatapos. So, checkpoint name, pwedeng di na yan. Ano na siya, by default all kapag walang nakalagay. Reader code, wala na rin. Pwede na natin siya i-inquiry. Click lang natin, so lalabas na yan. Kung mapapansin nyo guys, so, meron siyang gate, sala, and room 1. So, yung gate natin is 1, and then yung sala is 3, and then room ay 5, room 1. So, ibig sabihin, nag-update siya, na-punch ko siya kanina. So, yun lang. So, and then pwede na natin siyang i-export as Excel. Depende sa atin kung PDF or Excel. Then, isi-save na natin sa ating desktop. So, pwede naman natin siya sa desktop or kung saan natin gustong location, yan. So, gagawa tayo. Yan, may report, Excel. So, pwede natin i-save. So, since sa desktop ko siya sinave, pwede rin tayong mag-export as PDF. Depende sa atin. So, try naman natin yung PDF. So, okay lang. And then, gawa tayo sa desktop din. So, report, PDF. So, okay. So, yung iba dito, pwede na natin i-preview. Yan. And then, direct print na tayo. Bahala. Depende sa atin kung ano yung gusto natin gawin. And then, close natin. So, yung iba dyan, pwedeng direct print na. Ayan. Pwedeng direct na natin sa yung printer. Statistic, yung iba dito, pwede naman natin i-explore na lang din. Pero yung clear data, ito yung buburahin niya lahat yung ating data. So, maganda yun sa first setup natin. Bawa, setup natin agad. Clear muna natin bago tayo mag-count dun sa ating GTS chip. So, ito naman guys, sa device, data maintain. Yan, pwede tayo mag-backup ng data, which is yung record. Pwede nating i-backup yan. And then yung restore naman, pwede nating i-restore once na ma-save na natin. And also yung parameter and modify password. So yung iba dito, pwede naman siyang hindi galawin by default. So, ganun lang. As of now, yun lang muna guys. Yun lang man, madali lang siya. Yung mga log information, pares lang. Pero usually history yung ginagamit. So, ayun lang guys. Thank you for watching guys. Please subscribe to our channel. Bye-bye. Thank you.